Miss Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Yun, hindi ba? Pero bago ang lahat na kumare. Eto na, ipasok na natin bago tayo tuluyang may linawin. O, diba? Na mga bagay-bagay. Kumalma kayo, guys. Oo nga. Kalma, diba? Baby, kalma. Huwag kayong sumayaw kayo. Kalma. Oo. Baby, kalma. O, diba? Baka magbigay ako ng itlog. Ay! Hindi pa rin natapos. Eto na mga pangga. Pinakihintay ng lahat ang... Pangga Bingo Plus Bingo Panalo! Oh, ayan. Diba? Dahil tayo Oo, ay may parang pangga. delay si Bingbing. Ayan. Na nakakaloka to the highest level. Ang daming kalat. Oo nga. Na nakakaloka. So, ayan. Ipakita na natin ang unang bongga. Ang numerong nabunot, mas swerteng numero para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo. Lucky number of the day ay... Lucky number ay... Anong numero para sa programang Baklitas? Ayan. 42. Ang numero lumabas para sa programang Baklitas ay numerong 42. Wala kayong pwedeng gawin kung hindi tatandaan nyo lang ang numerong 42. Diba na nakakaloka? Dahil mamayang gabi yan. Kapag nagbigay na ng hudyat si Kuya Chico sa kanyang programa para kayo ay tumawag. Yes. At pinaikot niya ang ruleta at pag natapat sa programang Baklitas, kailangan nyong masabi ang numerong 42 para maiuwi ninyo ang 500 pesos na premyo both on air and online. O, diba? Ibig Yes. sabihin, tig 500. Isa sa on-air na 500, isang 500 din sa ating on-air. Online. Diba? Ganun kagalante. On-air and on-air? Diba? Online. Malay mo, doblehin nila. Ay! Malay nyo Ayan. naman. Diba? Ng bongga. Kasi nga galante ang Bingo Plus. Oo, diba? hindi nyo So, masabi kung, di ba? ganun sila. Huwag kayong diba? mas marunong. So kung premyo lang din naman ang ipamimigay. Sa Bingo Plus, galante sila dyan. Correct. Diba? Kaya nga naman, ayan po muna ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Bye, Bing Bing. Pero yun, Mari, pasalamatan lang muna natin. Correct. Ang ating mga pangga na tumutok nung Friday Oo. sa huling episode Ng- nakasama natin Oo. ang dating Miss Universe Ayun, third runner-up. kay Shamsi Subsop. Yes. At mamayang Lee. hapon. Shamsi Subsop Lee. Yes. Lee, yes. Oo. Ayan. Ano? Mamayang hapon naman ay makakasama na naman natin ang Oo. isa na naman nating guest. Correct. None other than the MTRCB chairman na Lala Lala Soto. Soto. Diba? Sama natin si Jorella. Tama. Diba? Oo. Para kahit paano makilala nyo ng gusto. Sino nga Mm-mm. ba si Chairman Lala Soto? Oo. Well, mamaya yan sa ating podcast sa Baklitas. Oo. At may diba? mga nalaman tayo dun na hindi Correct. nasasabi. Naman. Na dati ay off the record. Naman. Nabitawan na ni Jorella. Tama. Ha? Kung ano man yan, sama-sama natin pakatutukan yan. Correct. Diba? Pero bago ang lahat, ayan, linawin lang natin dahil sa mga nag-react, di Oo. umano, yung mga reactionista natin. Oo. Yan, ulitin lang po natin na kinokorek po namin. Alam niyo naman, pag tayo nagkakamali, kinokorek natin kagad. Mm-mm. Tama naman daw po na naihalala si former president. Tama naman na ang unang babaeng naging presidente ng Yes. Pilipinas ay none other than Cory Aquino. Dahil may naganap pa lang snap election noon na kung Mm-mm. saan siya ang tinanghal na nanalo bilang pagkapangulo nung panahon na yon. Kaya nagkaroon ng People Power Revolution para siya ang mailagay sa pwesto. Oo. Sa mga nakikita natin online, Mare, 64% daw. Diba? Yung hindi pa naman natin alam dahil nga syempre. Wala pa, Diyos ko naman, nung malay natin ng mga panahon na yan. 8 years old ka pa lang noon. Ako, neneng-nene, diba? Oo. Parang may gatas pa sa labi. Oo. Diba?
mga ganong aspeto. Kaya muli po, 'di ba? Amin pong kinokorek ang aming mga sarili sa mga ganitong aspeto. Yan. Na totoo na si former President Cory Aquino ang kauna-unahang babaeng nailuklok Yes. bilang presidente ng Pilipinas through snap election na ginanap noong, alam mo yun, February 7, 1986. Na siya naging hudyat mare ng people power Oo, diba? dahil ang ano noon ay Correct. ang dating presidenteng Ferdinand Marcos ang Correct, nakaupo hindi noon. ba? So, kung ano man yan, di ba? Oo, ngayon hindi na po natin nakakalkalin ang mga Correct. bagay-bagay na iyan. At hindi na rin natin pag-uusapan kung ano mga naganap dahil malamang ang iba sa atin Hindi ay pa tulad ipinanganak. ko, nene pa. Oo, pero Ayan. kung nais yung malaman ng history, bukas po ang Correct. National Library. Tama. At bukas din ang Google. May Yun na internet alamin nyo. naman. Pero yun Oo. lang ang ating lang kinokorek, diba? Na tama po na si Corazon Aquino ang kauna-unahang babaeng presidente ng Pilipinas. Oo. Diba? So anyways, eto na mukhang alam mo yun tungkol din sa parangal, diba? Ang ating tatalakayin para sa araw na ito, diba? Oo, kasi nga mare, Mm. eto bago nating pag-usapan itong parangal na to. Yes. Pasalamatan ko lang muna syempre ang Rotary Club of Makati Circle of Friends sa pangunguna ni Teacher Nelia dahil sila ang kasama kong nanood Oo. ng concert last Friday. Ng Tina Turner. Ni Tina Turner tribute show Oo. na featuring Sandy Red dyan sa sa Newport Performing Arts Theater dyan sa Tama. Resorts World Manila. Diba? Hello sa mga taga Newport. Yes. Alam mo naman natin mga family natin yan, Oo. mga yan. At syempre gusto ko lang din mag-hello pa rin po sa lahat ng ating mga kapangga. At syempre sa High Beauty Spa, hello po dyan sa may Antel Building sa may Makati Avenue. O, diba? Madami tayong mga nadidiscovery dyan. Hindi lang basta AFAM. Ay. Hindi lang basta AFAM. Pero diba? bakit kapag afam gumaganong-ganong? Syempre, sarap. Sarap ng buhay kapag nadala ka sa Oo. US at ikay Masarap kasi nagtrabaho. may nakikilala kang mga, alam mo yon, foreign delegates para natututo ka ng mga lengguwahe nila tulad ng English, Spanish, Chinese, diba? Na pwede natin magamit yan sa ating mga hanap buhay. Nagtitrigger Diba? yung migraine ko. Ay. O ano na, Sarap. mapunta na tayo dito sa paparangalan. O kasi nga mare, ito, dahil sa kaliwat kanang maring usap-usapan na bunsod na naging pahayag ng Broadway star. Ay, sino? Na ikinararangal din natin si Miss Lea Salonga Oh. na gustong kilalaning national artist si Mang Dolphy Quezon. Ay, ang King deserve of naman. Yes. Kaso mare, ito nga iminungkahin ng Broadway diva at Filipino pride Lea Salonga na gawing Oo. national artist. Oo. Ang tinaguriang comedy king ng Pilipinas na si Dolphy. Sa panayam kasi ng mga media personnel kay Lea noong Biyernes, Oo. ayan, September 21, Aha. ay naitanong sa kanya ang tungkol sa mga fans niya na Oo. ikinakampanya na maging national artist siya dahil deserve din Correct. naman. Alam mo yun, maski Diba? ako, hindi ako tututol kasi ang laki nang na i-contribute na nag-iisang comedy king na si Dolphy sa mundo ng show business. Hindi lang Diba? ito mare kasi ang ikinakampanya din ay si Miss Lea Salonga. Ah. Yes, na-deserve din naman dahil Well, siya ang- actually, kasi siya ang kauna-unahang Pinay na Yes. nag-uwi ng international awards para sa bansa sa larangan naman ng pagiging, alam mo yon, na mga awit. Oo, diba? Sa sa mga Broadway. shows, diba? Pero mare tumanggi ang Broadway diva na mabigyan Oo. ng na magbigay siya ng pahayag hinggil dito. Akala sa ko halip ayaw niya. Hindi. Oo. Sa halip mare ay sinabi niya na may higit pa raw na mas deserving Oo. para sa nasabing karangalan. Ay, totoo naman, At diba? yun ay si Mang Dolphy. Correct naman, hindi ba? Alam mo, nakakabilib kay Miss Lea, no? Mm. Hindi siya yung tipong porket may nag-nominate or may nagsabi na, hindi, I deserve that kasi may mga ganun. Hindi eh. Alam pa rin niya kung saan Oo. siya lulugar, kung sino yung dapat munang bigyan. Yes. Diba? Ganun naman talaga dapat. Pero eto na. O, anong chika? May mga medyo hindi natuwa. Ah, bakit? Kasi nga, marami din mare ang nangangampanya ngayon Na? gawing national artist din si Ate V. Vilma Santos. Kasi kung matatandaan natin mare, si Miss Nora Honor, Oo. ayan, ay isa ng national artist for movies. Tama, diba? Ayan, Ang cute kaya yun ni naman, Ate V. kaya naman marami maring
ngayon ang Oo. parang tumaas ang kilay nang Dahil? masabi ni Miss Lea Salonga na si Ate Dolphy, B. ang ating King of Comedy ang dapat parangalan. Pero Mare, kung Oo. sakasakali, hindi ba pwedeng tatlo sila? Hindi. Ang sa akin lang naman sa tingin ko, kung sakali makaabot to kay Ate V, siguro mas pipiliin din ni Ate V na oo nga, ibigay muna natin kay Manong Dolphy ito kasi bilang din pagrespeto sa mga naiambag niya sa industriya, lalo pat sa pelikulang Pilipino na isa sila eh. 'Di ba? Talaga yung mga haligi ng showbiz industry. Na Yes. talaga nga naman na ni minsan hindi naman kinakitaan ng alam mo yon na ng kahit na anumang intriga na nasangkot na ikasisira ang kanilang pagkataon, 'di ba? Na although very much aware naman sila sa naging buhay nga ni Manong Dolphy, pero at least 'di ba, kung titingnan natin bilang pagkilala sa kanya, I guess deserve niya. Correct, 'Di ba? Mare. Kaya naman marami ngayon ang parang gustong ikampanya. Ayan, lalo na ngayon si Mang Dolphy bilang national artist. O nga pala, Mare, nabanggit ko kanina si Nora Honor ay isang national artist. Si Nora Honor ay hinirang na national artist ng Pilipinas para sa pelikula noong 2022. At siya ay kinilala dahil sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa pelikula at sining ng pag-arte. Sa Kasi Mare, bagay. kung matatandaan natin, meron siyang napaka-remarkable na movie. Meron. Yung Himala. Walang himala. Paano yun? Anong wag kang himala? Walang himala. Paano? Sige nga, go. Ganun nga. Oh. Walang himala. Oh. Tayong gumagawa ng himala. Oh. Sabay kumanta ng himala. Hindi siya ganyan kumanta. Kasalanan bang... Hinagis kay Chris yung bago. Ano? Oh! Gano'n. Ano kayo kung magkaroon ng Gumagano himala yan. at ang pungsoy? Dumadialog. Go. Sige, kunwari ko muna si Dumadialog Ate. si Ate V. Oo. Hindi si Ate V, si Ate Guy. Yung Ate Guy. mag-aaway-away na naman yung mga fans nila. Oh. Diba? Nagda-dialogue ang Oo. Ate Guy. Oh. Walang himala. Hinagis ko yung bago, Ay! Nag-change character. Natakot sa sarili. Tinignan sa bago. Nakakalo. Bakla ka. Hoy, ikaw naghagis ng bago ay. Bakit ba? Tapos ako ngayon yung bakla ka. Hindi. Pero ayun nga, Mare. Oo. Si Dolphy ay karapat dapat hirangin bilang national Correct artist. naman. Well Ayan, deserved. ang sabi ng mga fans ni Mang Dolphy, Oo. dahil sa pagtataguyod niya ng komedya, kasi 'di ba tinatawag natin siyang naman. King of Comedy. Yes. Pero baka umalma naman yung mga fans ni Miss Ai dahil siya ang Queen of Comedy. So lahat ng national. Ay, tigilan niyo na muna si Ai. Buhay pa naman yun. Alam mo yun ang hinahabol, Mare, ng lahat, na maparangalan yung mga magagaling na artista habang buhay pa. Kasi si Mang Dolphy, hindi naman niya na makikita yung magiging parangal prior to that naman, meron pa mga siguro mas dapat pang kilalanin sa mundo ng show business, 'di ba? Oo, nakilala sila. I have nothing against it, don't take me wrong. Na parang tipong I have nothing against na kunwari maparangalan nga naman si Miss Ai, sila Miss Eugene Domingo, and so be it, 'di ba? Kung sino pa man din sa larangan ng, alam mo yung pagpapatawa ng komedya. Pero dun sa mga ganitong aspeto na dapat muna nating ibigay sa kanila, yun muna, 'di ba? Kumbaga parang darating din naman yung time ninyo na mare-recognize din naman kayo sa mga larangan kung saan kayo napapabilang, 'di ba? Correct. At So saka, kung si Carlos Yulo, ano yan? Bibigyan siya ng hindi pa naman yan, Mare. ng award ng Ben Tumbling Lifetime Achievement, ganun. Ayan, Mare, ito banggitin lang Sala. natin. Walay. Ben Tumbling Award. Sa pelikula at broadcast arts, Mare, nangunguna si Miss Nora Honor na pinarangalan noong 2022. Noong 2021 naman si Ismael Bernal. Director yan. 1997 si Lino Broca at noong 2006 ay si Fernando Po Jr. Yes, ang dag-isang The King. Correct. Sa musika naman, Mare, si Levi Silerio noong 1997, 2018 si Master Ryan Cayabyab. Ayan. 1973 si Antonio Molina at 2014 si Francisco
Feliciano. In Ayan. fairness, diba? At marami pang iba. Correct, hindi ba? Kaya nga siguro dapat, 'di ba, wag natin madaliin, wag natin dapat din doon sa mga pumipili niya na tignan din nila yung category na Oo. talagang pasok ba dito sa ganyang itong kategorya na ito. Kung titignan mo, pasok si Ate V eh. Oo. Si Ate V, si Correct Miss ka. Leia. Dahil si Ate V naglingkod sa bayan, Oo. 'di ba? Pero pasok talaga si Mang Dolphy. oo. Diba? 'Di ba? Kaya well deserved. Kung sakali man na matutuloy, 'di ba? Isa ako sa mga tagahanga ni Mang Dolphy na alam mo, umaasa na sana sa kanya maibigay. Oo. 'Di ba? Ano ba naman yung bigyan natin ng statue? Tama. Ang isang King of Comedy. Correct, 'di ba? Para lang paggunita, Oo. 'di ba? Pag-alala sa kanya mga naiambag. Nagawa, 'di ba? Oo. Sa larangan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Actually dapat. Kaya nga 'di ba ang ABS-CBN may ginawang Dolphy Theater. Yes. Kumbaga parang tribute para sa kanya. Oo 'Di nga, ba? no? Sana mabigyan ng ganun ng aspeto. Lalo pa yung mga Pagkilala. yung mga yumauna natin na alam mo yung deserve naman na magkaano. Actually, mag-a-agree dito kapag natanong ko yung kanyang dating PA. Oo. Si Ate Vivian. Oo. Diyan sa Pandakan, Ate Vivian. At sa Oo. kapatid mo nasa Canada. Ay, hello Ayan. po. Yan ang napakatagal niyang naging PA, parang more than 25 years. Ay, talaga ba? Yes. Ay, ang saya, no? Kaya kilala niya ang mga Quezon. Oo. Truly, madly, deeply. Beautiful. Anyway, sana ay malinaw na po ang lahat. Diba? Sana nilinawan namin kung alam mo yun, Oo. patuloy nyo pa rin po kami babash. Well, keep it coming. Okay Yes. lang. In-expect na po naman namin yan. Correct. Diba? Na nakakaloka. Kasi nga, diba, ito nga ang show na 20% chikahan. At 80% ang dugshowhan. At ito ang Baklita sa Woo! Diba? Ganun yun. Oo. Huwag niyo masyadong seryosohin ng mga bagay-bagay. Kasi kayo lang din yung unang, alam mo yun. Hindi rin kami fake news. Oo, hindi rin. Oo. 'Di ba? Kaya 'yun, 'di ba? Sana naiintindihan niyo. Correct. Ngayon, kung tingin nyo, Oo. mas magaling kayo, Oo. dito kayo. Dito kayo magpa-audition si Energy. Try lang. But anyways, mga bangga, ayan, muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mo sabihing radyo. Sabihin mo,